Magandang araw sa ating lahat. So ngayon ay gagawa tayo ng bagong tutorial gamit ang ating fuzzy wire. At ang tawag sa karamihan sa ginawa natin ay star flower. Hindi ko talaga alam mga mima kung anong tamang tawag sa bulaklak nito. But to start our tutorial, gagamit tayo ng lilac na kulay at saka white na kulay sa ating combination sa flower nito. So yan, tinupilang natin. Tapos, ang sukat nun ay 7 cm. At pagkatapos natin masukat sa 7 cm, ikutin lang natin ng 4 na beses to secure talaga mga hindi siya matatanggal pag ginanito natin siya. Yung kagaya dyan sa video. Ayan na. So sundan nyo lang yun sa video para magawa na natin yung petals natin sa bulaklak nito. So yun mga mima. Ang sa paggawa natin dito ay di pa tayo masyadong kabisado kung paano talaga natin itong gawin. Pero alam ko na gusto niyo ding matuto ng panibagong bulaklak. Kaya ayan, ginawan ko na ng tutorial kaagad-agad para may ma-unlock tayong bagong bulaklak. Bagong tutorial natin sa pagtsigaan nyo lang mima. At alam ko naman na kaya nyo itong gawin at kaya nyo din itong pagandahin. Ano? Kasi mga talented tayo when it comes to crafting. Ayan. So, manalig lang tayo sa ating sarili. Okay? Lahat naman tayo ay mayroong mga tinatawag na talent and skills. Ang kailangan lang talaga is ma-develop yung kung anong meron tayong talent. Ano? So, again, para sa akin mga mima, yung skills is kaya nating kaya nating i-acquire. Ang kailangan mo lang, lalo na dito sa gawain natin, sa pagka-crafting or handmade, is kailangan mo lang ng tiyaga. At mahabang pasensya. Okay? Kasi sobrang nito eh. Kung titingnan mo nga yung ginagawa natin, medyo mana talaga siya sa kamay. No? So, pagtiyagaan mo lang at matututo ka talaga nito. Yan. So, sa kabila, isang fuzzy wire yung magagamit natin. So, same din doon sa kabila niyan. Kung susundan mo yung video, isang fuzzy wire lang din ang magagamit natin, mga mima. Kaya pagtiyagaan na lang natin ng mabuti para magawa na natin itong bulaklak natin. So, by the way, pag nagustuhan nyo nga pala itong video tutorial natin, huwag nyo naman kalimutang i-share. At saka mag-iwan na din kayo ng comment sa baba. No? Comment nyo dyan sa baba yung pangalan ng bulaklak na ito. Ano nga pala yung pangalan nito, mga mima? Star flower. Okay, so comment nyo dyan sa baba ha. Para alam ko na hanggang dito ay nanonood pa rin kayo. So, hindi kayo nag-comment, ibig sabihin na yan, wala na, hindi na kayo nanonood. Skip nyo na yung video ko. Kawawa naman ako. By the way, mga mima, every night ako gumagawa ng tutorial. Yung si misis ko naman is every morning. So, magkaiba kami. So, every night ako, mga mima, kasi tulog na yung mga bata. So, wala na disturbo pag gumagawa ako ng tutorial. Kaya yung lightning ng aking tutorial medyo madilim, masyado, kasi nga gabi ako ginagawa yung aking tutorial. So, pinagtsatsagaan ko talaga ng mabuti dahil para sa inyo yan. Okay? Taka, para na din sa akin nung may makontent ako. Ayan, so tapos na yung oops, nahulog. So, ayan, mga mima. Tapos na tayo sa ating, ano yan, petals. At yun naman is para sa gilid. Ayan. Ipapasok na natin yung white. So, yan yung magiging edge ng ating bulaklak. So, sobrang napakadali lang yan, para kang nagtatahi ng damit. Okay? Sipin mo na lang na karayom yung pinutusok mo dyan sa petals mo. So, huwag mag-alala. Madali lang naman ito. Alam ko may kaya nito. Okay. So, ayan na mga mima. So, natapos na natin lagyan ng white edge yung ating petals. So, since may excess, is magupitin lang natin. So, ayan na. Meron na tayong petals. So, para naman sa shape niya, ganyan sundan nyo lang sa video. Yan yung gagawin natin. Tapos, gagamit tayo ng plies para sa gilid. Okay? Okay, para sa gilid natin petals. Pagkatapos ng plies naman is yung dulo. Ngayon lang natin. Pagkain dyan sa video. So, pagkatapos yung mga mima, ang susunod na gagawin natin is yung center ng ating flowers. So, para sa center ng ating flowers, mga mima, bago pala yan, gumawa na pala tayo ng 4 pang mga petals ng ating star flower. So, meron na tayong 4. So, 5 yan lahat mga mima. Okay, so since meron na tayong petals, ang susunod na gagawin natin is yung center. Ang gagamit tayo ng stamin. So, ilang stamin ang ginamit ko dito mga mima is 7. 7 stamin yung ginamit natin dito. Okay. So, ayan. Ang gagawin lang natin dyan mima ay gagamit tayo ng fuzzy wire. So, papagitnaan natin yan. Pagkatapos ay ikutin lang natin yung fuzzy wire para hindi na matanggal yung ating stamin. Pagkatapos yan, tapos ikutin mga mima ay yung mahabang fuzzy wire, ikutin natin pataas para hindi buhagag yung ating stamin. Tapos natin ikutin ng kaunti pataas, ibabalik natin sa baba ang ikot. Okay, so ganyan lang. Sundan lang natin yung nasa video. Okay. So ayan, yung excess naman ay puputulin lang natin. Okay, pagkatapos yan, ay ididikit na natin yung ating mga petals. So, sa pagdikit mga lima, center lang. Ano? Okay, sa center ng ating petals, dyan natin idikit yung ating stamin. Ayan. Okay, at yung pangalawa naman mga lima, ay sa center natin siya ididikit. Tawag ba dyan? Tawag ba yung Tagalog ko? Ididikit. So, sundan nyo lang yung sa video. So, dapat medyo maano siya, no? Magkadikit talaga. Hindi magkadikit, dapat naka-overlap yung ating flowers para magkasya yung 5 petals dyan sa ating center. Okay? Dapat nag-overlap sila mga 5. Okay?
So yan mga mima, ito na yung panghuling pita sa ating ididikit. So yan na, so siguraduhin nga pala natin nakadikit bago natin dikit yung magkasunod ng mga pitas. Okay, so yan, tapos na mga mima. Sana nagustuhan nyo ang ating bagong tutorial na Star Flower. So ito na, pagdagdag nyo na rin ito sa inyong mga collections na gagawin ninyo ng mga handmade fuzzy wire. Thank you nga pala sa panonood at sana kung nagustuhan nyo itong tutorial natin ay share nyo naman, comment kayo at saka pag-like na rin. So yun lang po. Bye-bye. Thank you for watching.